Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Marami ang hiwaga ang dala-dala ng bawat bagay na nakapaligid sa atin. Minsan akala natin ay simpleng dekorasyon lamang ang mga ito. Pero may dala na pala itong kakaibang kaganapan na ni sa hinagap ay hindi mo akalaing iyong mararanasan. Dear Papa Dudut, iba talaga magturo ang karanasan para mamulat ang ating mga mata sa katotohanan. Ito ang bagay na aking na-realize habang lumalaki ako. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Makoy. Isang 34 years old na taga Romblon. Narinig ko lang po ang programa ninyo sa aking pinsan. Hindi naman kasi ako techie na tao. Okay na ako basta may pan-text at pantawag. Tamad naman po kasi ako mag-browse masyado sa internet o manood ng videos. Pero nang ipakinig po kayo sa akin ng aking pinsan, ay nahumaling na din po ako sa pakikinig sa inyo. Nakakatuwa po kasing marinig na bukod sa akin ay may iba pa palang mga individual na nakaranas ng mga nakakatakot o kakaibang pangyayari sa kanilang buhay. Noong kabataan ko ay doon kami naninirahan sa probinsya nila Papa sa may Mindoro. May sariling bahay kasi ang lolo ko doon kaya naman napagpasyahan nila Mama na magstay na lamang kami sa lugar na yon. Medyo mahirap ang buhay pero kahit papaano ay nakakaraos naman dahil may farm kami na pinagkukunan ng mga maaaring makain sa pang-araw-araw. Kasama namin sa bahay na yon ang tinuturing naming bantay ng bahay at farm na si Puti, alagang aso ng aking lolo. Na ayon sa kanya ay tuta pa lamang ito ay kasakasama na ni lolo sa lahat ng oras. Noong panahon nga daw na nawala si lola, ito ang siyang naging sandalan at nagsilbing kasiyahan niya. Kaya naman mahal na mahal ni lolo si Puti. Habang naroroon din kami sa poder ni lolo, ay parati ding nakakasama si Puti sa lahat ng aming lakad. Siyang nagsisilbi naming gwardiya sa tuwing lalabas ng bahay. Naging malaking bahagi ng aming pagkabata ang asong yon ni lolo. Lalo na para sa akin. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi ko siya nakakalimutan. Masasabi kong mabait siyang aso at hindi katulad ng iba na basta-basta na lamang nangangagat kapag nakakita ng estranghero. Pero kapag nakita niyang nasaktan ka, kahit kaunti ay grabe talaga siyang makatahol. Ang ipinagtataka lang namin tuwing gabi ay madalas siyang nakatambay doon sa may puno sa likod ng bahay ni lolo. Para bang may binabantayan nito. At madalas ay laging galit na tumatahol dito na para bang may inaaway siya na hindi naman namin nakikita. Ang sabi ni lolo ay baka daw kasi may kakaiba sa puno na yon. Kaya naman binilinan kami nito na huwag lalapit sa punong yon. Sila Mama at Papa naman ay nagtatanong noon kung bakit hindi na lamang ito ipaputol. Para daw kasing may kakaiba doon at tuwing gabi nadadaan ka dito ay parang may mga matang nakasunod sa iyo. Sabi lang ni lolo ay hindi po pwede dahil baka mas magalit ang nakatira dito
at kung ano pa ang gawin sa amin. Sa mura kong isipan ay hindi ko masyadong maintindihan ang mga sinasabing yon ni Lolo. Masyadong mahiwaga ang mga ito para isipin ko pa. Kaya naman hindi ko ito pinagtutuunan ng pansin. Ngunit kung minsan talaga ay dumarating tayo sa punto ng ating buhay na lahat ng binabaliwala natin ay bumabalik sa atin at pinapatunayan na hindi lahat ng bagay ay maaari na lamang nating ipagsawalang bahala. Nagsimula ang lahat ng kakaibang pangyayari ng isang gabi ay natutulog ako. Nasa bandang likod ng bahay ni Lolo ang aking kwarto. May bintana dito na minsan ay iniiwanan ko lamang na bukas, lalo na kapag mainit ang panahon. Nang gabing yon, habang nasa kahimbingan ako ng aking tulog, ay naramdaman ko na parang may nakatitig sa akin. Dahil nga antok na antok pa ako ay ipinagpalagay ko na guni-guni ko lamang ito. Pero habang hindi ko ito pinapansin ay tila mas lalong nagiging determinado ang sinumang nasa aking kwarto na gisingin ako upang tignan siya. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mata at inaasahan ko na ang nakababata kong kapatid ang aking mabubungaran sa aking pagdilat. Ngunit nang inilibot ko ang aking mata sa paligid ng madilim kong kwarto ay wala kong nakita na kahit na sino dito. Bumangon ako at sumilip pa sa ilalim ng aking kama upang siguraduhin na walang tao. Baka kasi nagtatago lamang sa ilalim ng aking kama ang aking kapatid upang gulatin o takutin ako. Pero wala din akong nakitang sinuman. Napapakamot sa ulong babalik na sana ako sa pagtulog nang mapagawi ang aking mata sa puno sa likod ng bahay ni Lolo. Doon ay may naaaninag ako na kakaibang mga ilaw. Paikot-ikot ang mga ito sa punong yon, kaya naman tumayo ako upang tignan kung ano ang mga ito. Nang makalapit na ako sa aking bintana ay doon ko na-realize na mga alitaptap pala ang mga ito. Paikot-ikot lamang ang mga ito sa punong yon. Naalala ko tuloy yung sabi-sabi ng mga matatanda na kapag daw maraming alitaptap sa isang puno ay may namamahay na elemento dito. Dumagdag pa ang mga paalala sa amin ni Lolo na dati hindi ko naman pinapansin at iniisip na kwentong matatanda lamang. Nanatili ako ng ilang saglit doon upang tignan ang mga nagliliparang umiilaw na insekto. Habang nagtatagal ay tila nahihipnotismo ako ng mga ito sa kanilang pag-ikot at paraan ng paggalaw. Hindi ko maintindihan pero parang hinihila nila ako papunta sa punong yon. Hindi ko alam ang ginagawa ko ng mga panahong yon at para bang nabablangko ang aking isipan. Kaya hindi ako makapag-isip ng maayos. Ang alam ko lang ay napakagandang pagmasdan ng mga ito at tila masarap abutin. Namalayang ko na lamang ang aking sarili na inuunat ko ang aking mga kamay upang abutin ang mga alitaptap. Nagulat ako at tila nahimasmasan nang marinig ko ang tahol ni Puti sa may puno at tila galit na galit at may pinapaalis ito doon. Napasapo ako sa aking ulo dahil medyo naguluhan at nagtataka ako sa aking ginagawa kanina lamang. Nakita ko nagsipulasa ng mga alitaptap kanina na parang nakapaligid lamang sa puno. Lumabas din si Lolo upang tignan kung bakit maingay si Puti. Napatingin ito sa mga alitaptap at nabaling ang tingin sa akin. Tila nagtataka ito kung bakit gising ako. Sinenyasan niya ako na lumayo na sa may bintana at bumalik na sa aking pagtulog. Hindi naman ako nakabalik agad sa pagtulog dahil sa napapaisip ako sa mga nangyari kanina. Hindi ko alam kung bakit parang tila nawala ako sa aking sarili at pilit inaabot
ang mga alitap-tap na yon. Kung hindi siguro ako nagising mula dito ay baka nahulog ako sa bintana sa pagpupumilit na makuha mga nag-iilawang insekto na yon. Kinabukasan ay tinanong ako ni Lolo kung bakit daw gising pa ako ng ganong oras. Sabi ko lang sa kanya ay nagising din kasi ako sa tahol ni Puti. Inilihim ko kay Lolo ang ibang naganap at baka mapagalitan din ako. Hindi lang siya kundi maging ng aking mga magulang. Habang naglalaro kami sa labas ng bahay ay saglit akong pumunta sa may puno sa likod ng bahay. Umikot ako dito at tinitignan kung may tirahan ba doon ang mga alitap-tap na nakita ko kagabi. Ngunit wala naman akong nakita na kakaiba dito. Papaalis na sana ako nang makarinig ako ng sitsit mula sa aking likuran. Nilingon ko ang pinanggalingan nito at nakita ko doon ang isang batang babae na nagtatago sa likuran ng puno. Maputi ang kompleksyon nito. Marahil ay nasa 6 hanggang 7 gulang ang batang ito. Batay sa laki niya. Nakasuot ito ng puting dress na may manggas habang straight naman ang puti na buhok nito. Kakaiba para sa akin ang itsura niya dahil sa kulay ng kanyang buhok. Bukod pa dito ay ngayon ko lamang siya nakita sa aming lugar. Nag-aalangan akong lapitan siya kahit pa nga sumenyas ito sa akin na puntahan ko siya. Hindi ako umalis sa aking kinakatayuan. Nakita kong kumunot ang mga noon nito at tila hindi nagustuhan na hindi ko pinansin ang kanyang pagtawag. Maya-maya ay napatingin ako sa mga mata nito at noon ko lang napansin na parang itim na itim masyado ang mga yon. Habang tinitignan ko ang mga ito ay may kung anong bumubulong sa aking isipan. Na lumapit ako sa batang babae na nasa puno. Parang nagkaroon ng sariling buhay ang aking mga paa at tumakbang patungo sa lokasyon ng batang babae. Alam niyo yung pakiramdam na parang may tumutulak sa iyo at kumokontrol sa buong katawan mo? Ganon ang nararamdaman ko ng panahong yon. Alam ko sa isipan ko na hindi dapat ako lumapit sa isang tao na hindi ko namang kilala. Pero ayaw sumunod sa akin ng aking katawan. Parang may sarili itong buhay. Hindi ko din maibuka ang aking mga labi upang makahingi ng anumang tulong. Nang makalapit na ako sa batang babae ay ngumiti ito sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Hinila ko nito patungo sa puno at ako naman ay tila sunod-sunuran na nagpapahila dito. Laking pasasalamat ko na bago ako tuluyang mahila ng batang babaeng yon ay narinig ko ang tawag ng aking mga kalaro. Marahil ay napansin ng mga ito na matagal na akong nawawala kaya naman hinanap nila ako. Nahimasmasan ako sa ginagawa nilang pagtawag at agad akong bumitaw sa pagkakahawak ng batang babae. Mabilis akong tumakbo palapit sa aking mga kalaro na ngayon ay nakatingin na may pagtataka sa akin. Tinanong ako ng mga ito kung ano daw bang ginagawa ko doon at bakit daw hawak-hawak ko ang sanga ng punong yon. Doon ako muling napalingon sa pwesto ng batang babae kanina ay may sanga doon. Ito marahil ang tinutukoy ng aking mga kalaro. Alanganin lang akong umiti sa kanila sa bayaya na lumayo na sa lugar na yon. Napaisip ako kung guni-guni ko lamang ba ito dahil biglang nawala ang kanina lamang ay nasa harapan kong bata. Hindi na ako muling gumawi pa sa likod ng bahay namin matapos ang insidenteng yon, Papa Dudut. Ayaw ko kasing maulit na naman ang kakaibang pangyayari na yon sa akin. At baka mamaya ay tuluyan na akong mahila ng batang babae kung saan man niya ako gustong dalhin. Tulad ng unang pangyayari ay hindi ko sinabi sa aking mga magulang. Maging kay Lolo ang pangyayaring yon. Para sa bata kong isipan ay hindi naman ito mahalaga. Isa pa ay natatakot ako na baka saktan ng batang yon ang aking pamilya kapag sinabi ko ang mga nangyari sa kanila. Ilang araw pa ang lumipas at nawala na rin sa isipan ko ang insidenteng naganap. Bumalik sa normal ang aking pamumuhay na parang walang anumang kakaibang nangyari.
Akala ko ay okay na ang lahat at hindi na mauulit pa, nagambalain pa ako ng batang babaeng yon. Pero ang lahat pala ng yon ay isang malaking maling akala. Dahil isang gabi muli itong nagpakita sa akin. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya sa puno kundi sa mismong kwarto ko na ito nagpakita. Normal na gabi lamang ito noong una, ngunit nang sumapit ang madaling araw ay muli kong naramdaman ang mga matang nakatingin sa akin. Ayaw ko sanang idilat ang aking mga mata dahil baka mamaya ay yung mga alitap-tap na naman ang makita ko. Nagtaklob na lamang ako ng kumot at una noon. Pero baliwala ang mga ito dahil ramdam na ramdam ko pa rin ang titig ng kung sino mang nasa loob ng aking kwarto. Kaya naman nang hindi ko na natiis sa mga titig nito ay unti-unti kong tinanggal ang kumot na nakatakip sa akin at sumilip sa paligid. Madilim dito kaya naman dahan-dahan ang ginawa kong paglilibot ng tingin upang sumilip kung meron bang tao sa kada sulok. Tulad nung una ay wala akong nabungaran dito. Babalik na sana ako sa tulog ko nang magawi ang mata ko sa aking paanan. May napansin kasi akong kakaiba sa may harang doon sa aking paa. Parang may mga daliri na nakakapit doon at napabalikwas talaga ako ng bangon nang mapagtanto ko na daliri nga talaga ang nakikita ko. Kung kanino ito, iyon ang hindi ko alam. Napasiksik ako sa may uluhan ng aking kama dahil baka bigla akong hilahin ng mga daliring yon. Mapuputi ang mga ito na parabang walang dugo. Hindi maiwasang sumagi sa aking isipan ang batang babae na nakita ko ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Hindi ako kumikilo sa aking kinakalagyan sa takot sa nilalang na nasa aking kwarto. Maya-maya ay nakita kong umangat na ang ulo nito at bumungad sa akin ang kanina lamang ay naiisip kong batang babae. Nakangiti na ito habang ang itim na mga mata nito ay walang kakurap-kurap na nakatitig sa akin. Hindi ko malaman ang gagawin ko noon, gusto kong tumakbo ngunit baka habulin ako nito. Ayaw kong bumalik sa pagkakataklob sa aking kumot dahil baka pumasok din ito doon. Nagtitigan lamang kaming dalawa. Ramdam ko ang panginginig ng aking katawan sa ilalim ng pagkakatingin nito. Nang hindi ko na makayana na mga tingin nito ay ipinikit ko na lamang ang aking mga mata ng mariin na mariin. Umaasa na aalis o mawawala din ito pagkalipas ng ilang sandali. Mukhang hindi naman ako nabigo dahil ilang saglit pa lamang ay nawala na ang kanina'y nararamdaman kong mga titig sa akin. Nang lumipas na marahil ang mga 2 minuto ay saka ko binuksan ang aking mga mata. Doon ko na hindi napigilang sumigaw, Papa Dudut. Sino ba namang hindi mapapasigaw kung pagmulat mo ng mata mo ay halos magkadikit na kayo ng mukha ng nilalang na iniiwasan mo. Dito na biglang bumukas ang pintuan ng aking kwarto at agad-agad na pumasok ang aking mga magulang kasama si Lolo. Mabilis na lumingalinga ang mga ito at tila may hinahanap sa loob ng aking kwarto. Kasabay ng pagpasok nila ay ang biglang paglalaho ng batang babaeng nasa harapan ko. Ako naman ay nginig pa rin sa aking pwesto habang nagpoproseso sa aking isipan kung paanong biglang nawala ang batang yon. Doon ko napatunayan na hindi normal na tao ang batang babae. Agad ako nilapitan nila Lolo at tinanong kung ano ang nangyari sa akin. Ikinuwento ko ang mga nangyari sa kanila, maging yung mga nauna kong experience. Gulat na gulat ang mga ito sa aking ibinahaging istorya. Napagalitan din ako dahil ilang beses na raw pala akong nakakaranas ng ganon ay hindi pa ako nagsasabi sa kanila. At hinintay ko pa daw talaga na may ganitong mangyaring insidente bago ako magsabi ng totoo. Tinanggap ko naman lahat ng mga paggalit na yon dahil alam kong kasalanan ko naman talaga. Sabi ni Lolo'y mukhang nakursunodahan ako ng elementong nakatira doon sa puno sa likod ng aming bahay. Kaya daw siguro tuwing gabi ay galit na tinatahulan ni Puti ang punong yon dahil tinataboy nito ang nilalang
na bumibisita sa akin tuwing gabi. Napagpasyahan nila na tuluyan ang putulin ng puno upang hindi na ito muling mangambala pa. Tumawag sila ng albularyo upang ipatingin din ako at tulad nga ng hinala ni Lolo, nakursunodahan nga ako ng batang babaeng naninirahan sa puno. Ayon sa albularyo ay delikado na manatili ang puno dahil hindi ito titigil hanggat hindi ako nito nakukuha at naisasama sa kanilang mundo. Ngunit bago daw yon maputol ay kailangan daw na mag-alay kami ng kanin, buhay na manok at mga prutas dito. May dasal ding itinuro kay Lolo ang albularyo na kailangan niyang bigkasin bago sirain ang puno sa kanyang likod bahay. Akala ko talaga ay sa mga makalumang pelikula lamang nagaganap ang ganong mga alay-alay. Yun pala'y pati sa totoong buhay ay ginagawa din po ito. May ibinigay din ang albularyo kay Lolo na parang manika at bilin nito ay dikitan daw ang manikang yon ng hibla ng aking buhok at ibaon ito ng malayo sa aming bahay. Nagtataka man si Lolo sa sinabi nito ay tinanggap nila ang manika. Tinabihan ako ni Mama ng gabing yon sa aking pagtulog habang si Papa naman ay doon natulog sa kanilang kwarto dahil walang kasama si Bunso. Si Lolo naman ay nagpaalam na maghahanda ng mga kakailanganin para sa alay kasama si Puti. Kinabukasan ay nagpatulong ang aking lolo sa ibang mga taga-baryo. Tulad ng bilin ng albularyo ay nilagay muna nila ang mga alay na kanin, prutas at buhay na manok. Dinasal din ni Lolo ang itinuro sa kanya ng albularyo. Matapos noon, ang ritual na ito ay sinimula na nila ang pagputol sa puno na yon. Nagulat ang mga ito dahil imbis na puting dagta ang lumabas ay kulay pula ang nilabas nito. Napa-sign of the cross sila Lolo maging ang mga naroon nang makita ito. Ayon kasi sa kanila ay parang dugo daw ang lumalabas dito. Ipinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa hanggang sa tuluyan na ngang nabuwal ang puno. Napahinga ng malalim ang aking mga magulang dahil ligtas na raw ako at hindi na ako makukuha pa ng kung sino mang elemento na yon. Matapos nito ay umalis muli si Lolo upang ibaon naman ng malayo sa aming bahay ang manika na nilagyan ng hibla ng aking buhok. Sila Mama at Papa naman ay nagpunta na sa bukid upang asikasuhin ito. Kami na lang ni Bunso at ni Puti ang naiwanan sa bahay. Bagaman at wala na ang puno, ay may kakaiba pa din akong nararamdamang kaba sa aking dibdib. Marahil ay dala na rin ng naranasan ko. Kaya naman medyo kabado pa din ako na baka lumitaw ang batang babae na yon. Kahit pa nga kasi sabihin nila na wala na ang puno ay hindi naman maalis sa akin ang trauma na nakuha ko sa pagpaparamdam ng nakatira dito. Mabuti na lamang at naririto si Puti. Siguro ay nararamdaman niya ang takot ko kaya naman dinilaan ako nito sa aking kamay na para bang sinasabi niya na nandito lamang siya at poprotektahan kaming magkakapatid anuman ang mangyari. Napanatag na rin ang aking kalooban matapos nito. Isang linggo na din ang lumipas matapos maputol ang puno at wala na rin namang nagpaparamdam mula sa batang babae ang naganap. Kaya naman nawala na ang pag-aalinlangan ko. Bumalik na sa normal ang aking buhay at nakakalaro na muli ako sa labas ng bahay. Tinigil ko na rin muna kasi ang paglalaro sa labas matapos namuntikan akong maisama ng batang babae na yon sa kung saang lupalop man siya nakatira. Masaya kaming naglalaro ng aking mga kaibigan. Nang umahangos na tumakbo si Lolo papunta sa aming bahay. Nagtataka naman ako kung bakit. Kaya nagpaalam na kami ng aking bunsong kapatid sa aming mga kalaro upang sundan si Lolo. Naulinigan namin na nagkukwento si Lolo na ang mga nakatulong nila sa pagputol ng puno ay isa-isang tinamaan ng sakit. Ayon kay Lolo, ang isa sa mga ito ay namaga at nagsugat ang kamay. Ang isa naman daw ay panayang sakit ng tiyan sa hindi malamang kadahilanan. Ang pinakamalala daw
ay yung isang nakasama nila dahil namamaga ang paa nito na nagsusugat dahilan upang hindi ito makalakad. Dahil probinsya nga ay hindi naman maipatingin sa espesyalista ang mga ito. Sa klinika naman daw sa bayan ay walang makita na anumang sakit sa mga ito o anumang posibleng dahilan ng kanilang karamdaman. Ang hinala daw ni Lolo ay gumanti sa mga ito ang elementong nakatira sa puno dahil sinira nila ang tirahan nito. Nag-alala namang nagtanong ang aking mga magulang kay Lolo kung anong mangyayari sa akin. Malungkot na sumagot ito na maging siya ay hindi niya alam at umaasa na lamang siya na ang ginawang manika ng albularyo ay maililigawang elemento na gustong kumuha sa akin. Natakot naman ako at baka mamaya ay bumisita na naman ito sa akin. Kaya naman nang gabing yon ay nagpasama ako kay mama sa kwarto dahil ayokong mapag-isa. Naintindihan naman nila ako kaya walang pag-alinlangan na doon natulog sa aking tabi si mama. Nasa kalagitnaan kami ng paghimbing nang maramdaman ko ang biglang paglakas ng hangin mula sa aking bintana. Napabangon ako para isarado ito dahil nilalamig ako. Akmang isasara ko na ang bintana nang mapatingin ako sa dating pwesto ng puno sa likod ng bahay ni Lolo. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa baba noon ay nakatayo ang batang babae. Galit na galit ang itsura nito habang nakatingin sa akin. Ang mga itim na mata nito ay mas lalo pang nangitim. Kahit malayo ay ramdam ko ang titig nito sa akin. Itinuro niya ako at para bang may binibigkas ito na hindi ko maintindihan. Pero dahil nga natatakot ako, ay sinarado ko kaagad ang bintana at tumakbo sa tabi ni mama. Sumiksik talaga ako ng husto noon kay mama para mapakalma ang aking sarili. Napadasal din ako noon na sana ay huwag makapasok sa aming bahay ang batang babae. Nakatulugan ko na nga lang ang aking ginagawa. Kinabukasan ay napakabigat ng aking pakiramdam. Sa hindi malamang dahilan, parang may nakadagan sa akin na mga malalaking bato, dahilan para hindi ako makakilos. Mataas din ang aking lagnat at ang aking katawan ay parang pinalo ng matigas na bagay sa sobrang sakit. Alalang alala sa akin sila mama noon dahil nang dalhin nila ako sa klinika ay walang makitang sanhi ng aking karamdaman ang mga doktor. Katulad ng mga nangyari sa mga nagputol ng puno ay tinamaan din ako ng sakit na hindi maipaliwanag. Kahit na anong inom ko ng gamot noon ay hindi talaga bumababa ang aking temperatura. Gabi-gabi ay nakikita kong naiiyak na lamang si mama dahil sa aking kalagayan. Nang mga oras na yon, ay naisip ko na kunin na lamang sana ako ng Panginoon upang hindi na ako mahirapan, ganoon din ang aking mga magulang. Sa mga panahong yon ay lagi ding nakabantay sa akin si Puti. Siya ang kasama ni mama na magbantay sa akin buong magdamag habang abala sa bukid ang aking papa at lolo. Lagi lang nakahiga sa may paanan ko si Puti at nakapatong lamang ang mga ulo nito sa aking hita. Pinaparamdam talaga niya sa akin na naroroon lamang siya bilang aking bantay at sandalan sa oras ng aking pangangailangan. Lumipas pa ang 1 linggo at ganoon pa rin ang aking pakiramdam. Kaya naman ipinatawag muli ni Lolo ang kanyang kakilalang albularyo upang patingnan kung ano ang nangyayari sa akin. Pagkadating pa lamang nito ay nakita kong napailing na ito. Mukhang napansin din ito ng aking lolo. Kaya naman tinanong nito ang albularyo kung ano ang nangyari sa akin at bakit ganon ang reaksyon ng albularyo matapos akong makita. Ipinaliwanag naman nito na malakas ang kapit sa akin ng elementong nakatira sa puno sa likod ng bahay ni Lolo. Kaya naman daw kahit naputol na ang tirahan nito ay hindi pa din ako nito nilulubayan. Hindi daw titigil ang naturang elemento
hanggat hindi ako nito na isasama sa kanilang mundo. Humahagulhol na nang iyak noon si mama. Si lolo naman ay tinanong kung ano pa ang pwedeng gawin upang hindi ako makuha nito. Malungkot lamang nang umiti ang albularyo at sinabing wala nang magagawa pa dahil araw na lamang ang bibilangin bago tuluyang bumigay ang aking katawan at ito ang hinihintay ng nilalang na yon para maisama na ako. Kahit na hinang-hina ako ay kitang-kita ko kung paano na lamang naiiyak noon ang aking mga magulang at si lolo. Maging si Puti ay tila naiintindihan din ang sinasabi ng albularyo at parang nakikiiyak din. Umalis na ang albularyo matapos ibalita ang maaaring mga mangyari. Gustuhin ko mang yakapin ang aking pamilya. Upang i-comfort sila ay hindi ko magawa dahil hindi ko talaga maikilos ang aking katawan. Si Puti ay lumapit lamang sa akin at nahiga sa aking dibdib. Dinila-dilaan nito ang aking mukha na parabang nais nitong alisin ang aking nararamdamang sakit. Kahit na ganoon ang sitwasyon ko ay hindi ko din mapigilang mapaluha na lamang dahil maaring hindi ko na makita pa ang aking pamilya. Hindi ako iniwan ni Puti simula nang dumalaw ang albularyo. Kahit pa nga hilahin ito nila papa at lolo ay hindi talaga ito umaalis sa aking tabi. Yun naman ata kasi talaga ang gawain ng mga alagang aso o pusa. Kapag nakakaramdam sila na hindi magtatagal ang kanilang amo ay hindi nila ito iniiwan hanggang sa huling sandali nito. Batay ito sa mga sabi-sabi ng mga matatanda. Kaya mas lalong lumakas ang aking paniniwala na malapit ko na nga talagang iwanan ang aking pamilya. Muli akong nanalangin sa Panginoon na kung kukunin man niya ako ay huwag niyang hayaan na mapasakamay ako ng kakaibang nilalang na gumagambala sa aking pamilya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinakatakutan ko. Gabi noon at mahimbing na natutulog ang aking mga kasama sa bahay. Ako naman ay nalimpungatan dahil naramdaman ko ang lamig ng hangin na pumapasok sa bintana. Nagtataka pa ako noon dahil simula nang magkasakit ako ay isinarado na rin ni mama ang bintanang yon. Matapos ko ding mabanggit na nakita kong muli doon ang batang babaeng maputi. Dahil hindi nga ako makatayo o makagalaw man lang ay tinignan ko na lamang ang bintana at umaasa na magising si mama upang maisarado ito dahil lamig na ako. Nakatitig ako dito nang makita ko ang mga mapuputing daliri na lumitaw mula rito. Dahil minsan ko nang naranasan ay alam ko na ang batang babae ang nagmamay-ari ng kamay na yon. Mukhang pumunta na ito doon upang kunin ako. Takot ako ng mga oras na yon. Naiiyak na ako dahil ayokong sumama sa kanya, ngunit ano naman ang magagawa ng nanghihina at hindi ko may galaw na katawan. Nang makaakyat na ang batang babae sa bintana at tuluyan itong makapasok ay nakangiti itong lumapit sa akin. Pinipilit kong kumilos noon para sana'y gisingin ang aking mama pero wala talaga. Ramdam ko ang kabog ng aking puso na parabang lalabas na ito sa aking mga dibdib. Marahil dahil nga sa lakas ng kabog nito at nakahiga sa may bandang dibdib ko si Puti ay nagising ito. Nang makita nito ang aking kalagayan ay galit na galit itong tumahol sa nilalang na unti-unting lumalapit sa akin. Nang akmang iaabot nito ang kanyang mga kamay upang hilahin ako ay sinakmal ito ni Puti. Kitang-kita ko kung paanong nagpambuno si Puti at ang nilalang na yon. Hanggang sa matapat ito sa bintana ng aking kwarto. Doon ay buong lakas itong nilundag ni Puti at kinagat hanggang sa mahulog silang dalawa. Napasigaw ako noon dahil kasama niyang nalaglag si Puti. At sa taas ng aking kwarto ay sigurado kung hindi makakaligtas si Puti dito. Matapos malaglag ng dalawa ay biglang nagliparan ang mga alitap-tap na dati kong nakikita na umaaligid sa may puno sa likod ng bahay ni Lolo. Nang mawala ang mga ito ay parang nagising ang aking katawan mula sa pagkakahimbing at napapitlag ako. Iminulat ko ang aking mga mata, wala na ang sakit na nararamdaman ko. Hindi na rin mabigat ang aking katawan at nakagagalaw na ako. Kasabay ng pagtatapos ng maalabangungot na panaginip ko ay ang paggaling ko sa aking
kakaibang karamdaman. Agad kong ginising si mama upang ibalita sa kanyang magandang pangyayari. Tuwang-tuwa naman ito sabay yakap sa akin. Pagkabitaw nito sa pagkakayakap ay agad itong tumayo upang pumunta marahil sa kwarto nila papa at lolo para ibalita ang aking pagaling. Hinarap ko naman si Puti na nakahiga sa aking tabi. Niyakap ko ito ngunit natigilan ako nang maramdaman na tila walang pulso ang aming alaga. Niyugyug ko si Puti at nagbabaka sakaling magigising pa ito. Ngunit hindi na talaga nito dinilat ang kanyang mga mata. Dito na ako umiyak ng malakas. Siya namang pasok nila lolo. Tinanong ng mga ito kung bakit ako umiiyak at kung may masakit ba sa akin. Doon ay sinabi ko sa kanila na hindi na humihinga si Puti. Nilapitan ni lolo si Puti at pinursuhan. Nakita kong naluluha si lolo habang umiiling ito. Wala nang buhay ang dakila naming bantay. Bagaman at masaya kami na gumaling ako, ay may bahi din ito ng sakit at lungkot sa biglang pagpanaw ng aming alagang si Puti. Ayon sa albularyo nang papuntahin siya ni lolo, sinakripisyo ni Puti ang kanyang buhay upang hindi ako makuha ng nilalang na nais magsama sa akin sa kanilang mundo. Hanggang sa huli ay prinotektahan ako ni Puti. Kahit pa nga ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Hanggang ngayon, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang pangyayaring yon. Malaki ang pasasalamat namin kay Puti dahil sa kanyang sakripisyong ginawa. At yun ang bagay na kahit na sa aking magiging anak ay ikukwento ko upang kahit wala na si Puti sa mundong ibabaw, ay mananatili pa din sa aming lahat ang kanyang alaala at kadakilaang ginagawa. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut, para sa may alagang hayop. Naway pahalagahan ninyo ang inyong mga alaga dahil ang pagmamahal nila sa ating mga amo nila ay hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga. Lubos na gumagalang, Makoy. Maliit man sila sa ating paningin ay malaki ang kanilang naitutulong sa atin. May pagkakataon na ang mga munti nating kaibigang ito ang siyang ating nagiging sandalan sa oras na tayo'y nangangailangan. Kaya naman ating silang pahalagahan, mahalin at alagaan ng tama. Dahil tulad ng kwento ni Makoy ay baka dumating ang araw na sila din ang magliligtas sa ating buhay. Kahit pa nga ang kapalit nito ay ang sarili nilang kaligtasan. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po at mag-subscribe din sa Kaistorya Horror YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan ay meron po tayong cash prize na ipinamimigay sa kada panonood ng episode. Maraming salamat po. mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.